Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At tayo ay nasa lesson 4. Ating ipagpapatuloy ngayon ang pagsasanagaraan tungkol sa God's timeline. At remember, in rightly dividing the word of truth, sa loob ng mga panahon, inside time, which is from creation to the fullness of time, mayroon itong tatlong bahagi ng mga panahon sa ating Biblia. Ito ay yung mga in time past, but now, and ages to come. Sa nakaraan nating napatunayan ayon sa salita ng Diyos, mula Genesis chapter 1 hanggang sa Malakias ay bahagi ito ng nakaraan or what we call in time past in Ephesians chapter 2. Tandaan natin, there are two groups of people na sa mga panahon na yon. The wall of partition between these two groups ay umiiral. At tandaan natin, kapag umiiral ang partition between these two groups of people, which the Jews and the Gentiles, the body of Christ is not there, Hindi ito umiiral, Remember, sa body of Christ ay wala nang pagkakaiba, ang mga Hudyo at mga Gentile. Dahil sa panahon natin ngayon, there is no difference between the Jews and the Gentiles. Now, ang susunod na section ay mula kay Mateo, Tatalakay natin ang Genesis to Malakay, Now, titignan natin yung four gospel, from Matthew to John. Natapos na natin ng Genesis hanggang Malakias at ating napatunayan, ang partition of Paul between the Jews and the Gentiles ay hindi umiiral, sa mga panahon na yon, So, sa bahaging ito ng apat na ebanghelyo ay ipinapakita na tayo ay nasa panahon pa ng nakaraan, in time past, at wala pa tayo sa panahong but now. Bakit? Bakit natin nasabi ito? Kapag pumasok ka sa ebanghelyo ni Mateo, ikaw ay papasok sa lumang tipan, or in the old village, kung saan ang mga sinagoga ay punong-puno ng operasyon. Ang mga saserdote ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Sila ay nagsisipaghandog. Ang dugo ng kambing at mga toro ay ibinubuhos araw-araw sa templo. Araw-araw yun. Ang sistema ng pagsasakripisyo ay nasa full operating mode. At walang pagbabago in the Old Testament. Ang naghihiwalay sa Malakias at Mateo ay 400 years na katahimikan. At ang katahimikan ito ay nabasag lamang ng si John the Baptist ay sumisigaw sa ilang at ang kanyang ipinangangaral ay ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Siguro na naalala ninyo yun, Sa apat na ebanghelyo, ito ipinapakilala na si Jesus Cristo, Ang pagtawag sa kanya ng 12 alagad, tinawag ni Jesus Christ yung 12 disciples sa 12 o sa apat na ebanghelyong ito, Kung inyong papansinin, nariyan pa rin ang dalawang grupo, ng mga tao. The circumcision and the non-circumcision o uncircumcision, Ang dalawang grupong tao na ito, So, ang Israel, ito ay sa mga circumcision, at sa mga Hentil ay uncircumcision. Ayon sa salita ng Diyos, nangyari sa mga araw na iyon kay Jesus, bilang ministro sa mga Hudyo or circumcision. Saan natin makikita yon? Sa Romans chapter 15, verse 8. Ngayon ay sinasabi ko na si Jesus Cristo ay isang ministro ng pagtutuli. So, ito yung kanyang tungkulin para sa katotohanan ng Diyos upang pagtibayin ang mga pangako na ginawa sa mga ninuno. So,
Ayon sa talata, si Jesus ay isang minister, no, ng pagtutuli or circumcision upang pagtibayin ng mga pangako na ginawa sa mga magulang nila. No? Ano ba ang ibig sabihin na siya ay ministro? Or ano ibig sabihin ng ministro ng pagtutuli? May iba't ibang ministro sa bawat grupo, no? Katulad halimbawa sa panahon natin ngayon, yung meron tayong mga kapatid na Pentecostal, Baptist, Lutherans, or Methodist, o sa iba't ibang grace movement, iba-iba ang pagtawag sa kanilang mga tagapanguna, no? At iba ang kanilang katawagan. Pero si Jesus Christ, siya ang naging ministro ng mga Hudyo, no? Circumcision, ano? So, mayroong iba't ibang mga tagapanguna, no? Or ministro sa mga grupong ito na ating tinuran, no? Dito, si Jesus ay, sa panahon na yon, si Jesus ay ministro ng pagtutuli, ano? Or circumcision, no? Ito yung mga Jewish, ano? At hindi para sa hindi pagtutuli. Sino ba yung hindi pagtutuli? Yung mga Gentiles people. Ibig sabihin nito, ang gitnang pader ng partition ay umiiral pa rin, no? The wall of partition is still there, no? Tandaan natin, habang ang gitnang pader, yung gitnang partition na yan ay umiiral, hindi pwedeng magkaroon ng katawan ni Kristo, no? Sapagkat ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga believing Jews and believing Gentiles, no? Take note, no? Sa ating modernong panahon, ang Kristyanismo, ang synoptic gospel o yung four gospel o Matthew, Mark, Luke, and John ay ibinibilang ito ay sa bahagi ng body of Christ. Now, paano natin mapapatunayan ang katotohanan ito? Na ang gitnang pader ng partition or the wall of partition between the Jews and the Gentiles ay umiiral pa rin, ano, sa apat na ebanghelyo during the time of Christ's earthly ministry. Hindi ba malinaw na kapag mayroong itong separation o distinction between these two groups of people, wala pa yung body of Christ, sapagkat kapag ang body of Christ ay non-Berian na, there is no difference between the Jews and the Gentiles, no? So in Matthew chapter 10, verse 5 and 6, titingnan natin ano yung difference ng pagkakaiba, no? Tingnan natin yung meron silang partition, ano? In Matthew chapter 10, verse 5 and 6, mababasa natin sa 5, ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at iniutos sa kanila. Sinong kanila? Yung mga disciples na sinasabi, huwag kayong magsiparoon sa daan ng mga hentil, no? At huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. So, ibig sabihin, doon pa lang sa verse na yun, meron na siyang distinction, no? In verse 6, ngunit sa halip ay pumunta sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Exclusively nais ni Jesus Christ na tumungo sa mga Jewish people, ano? O kay Israel, ano? So, sa Matthew 15 verse 24, ganito ang sinasabi ng talata. Ang sabi niya, datapot siya ay sumagot, at sinabi, hindi ako sinugo. Sabi ni Jesus, hindi ako sinugo, kundi sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. It means, there is a distinction, ano? Then sa John chapter 4 verse 22, kayo ay sumasamba, no? Hindi ninyo nalalaman kung ano, nalalaman namin ang aming sinasamba, sabi ni Jesus, no? Sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Ayon sa talata, ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo, no? Nung panahon na yon ay nangungusap si Jesus sa mga Jewish people, ano? Ngunit hindi pa handa ang Israel para tuparin, ano, ang posisyong ito, no? Dahil kanilang tinanggihan ang kanilang Mesyas, no? At anong nangyari? Siya ay pinapako sa krus, no? Makikita natin sa mga talatang nabasa, still, there is a wall of partition between the Jews and the Gentiles, no?
Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay nasa panahong in time past. No? In time past. So, ngayon, mula sa pagkabuhay namang muli ni Jesus, tignan natin ito, no? Sa bahaging ito, mula naman sa pagkabuhay ni Jesus hanggang sa mga gawa, chapters 1 to 7, may isang talinghaga na nagpapaliwanag sa bahaging ito ng panahon. In Luke chapter 13, verse 6 to 7, sinalita din niya ang talinghagang ito, ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. No? At siya ay naparoon at naghahanap ng bunga doon. No? At walang nasumpuan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa nag-aalaga ng kanyang ubasan. Si Jesus Christ ang nagbigay ng talinghaga, no? Nangungusap sa mga Jewish people. Ano? Narito, sabi niya, nitong 3 taon, si Jesus Christ ay, ang tinutukoy niya rito, yung kanyang ministry for 3 years, sa loob ng 3 taon sa bayang Israel. Ano? Nitong 3 taon, referring to Christ, 3 years ministry on earth, no? Ay naparito ako, sabi ni Jesus, na naghahanap ng bunga sa puno ng igos. Sino yung puno ng igos? Israel, no? Na ito, no? At wala akong masumpungan, ano? Sabi ni Jesus, putulin. Bakit ito gumugulo sa lupa, ano? And then in Luke chapter 13 verses 8 to 9, at siya ay sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo sa taong ito, sabi niya. Ito yung tinatawag na, meron akong isang topic in my YouTube channel, na 1-year extension of mercy, no? Of God to Israel, no? From the death of Christ until the death of Stephen, no? Ito ay isang taon, 1 year, no? Hanggang sa aking, ang sabi niya, Panginoon, pabayaan mo rin sa taong ito, sabi niya, hanggang sa aking mahukay sa palibot at dumihan ito. Lalagyan siya ng pataba, ikukultivate niyang muli, at kung magbubunga, sabi niya, mabuti. At kung hindi, sabi niya, pagkatapos ay irang putulin, sabi niya. So, ang isang taong bahagi ng panahon na ito sa yung Biblia ay mahalaga para sa wastong pag-unawa, no? At paghati sa salita ng Diyos. Marahil isa sa mga nakakalito na bahagi sa banal na kasulatan sa karamihang mananampalataya, no? Ay ang unang 7 kabanata, no? Ng aklat ng mga gawa. So, we will discuss further sa susunod na araw. Muli, mapagpalang araw po, ating itutuloy sa susunod, no? At maraming salamat. God bless and to God be the glory.